Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Hello po. Ay, mabuti naman at sumagot ka na. May problema po ba? Wala naman. Nag-aalala lang kami ni Marcos na baka malimutan mo ang salo-salo sa darating na Sabado. Hindi po. Kailanman hindi ako nakalimot. Alam naman namin, di ba ka lang? Baka lang sobrang abala ka, iho. Hindi po. Nakakalimutan ko ang ibang schedule ko pero hindi po ang sa atin. Salamat naman kung gano'n, iho. Paano? Magkita-kita na lang tayo sa Sabado. Opo, darating po ako. Itong ganito din ang lagay ng panahon nun. Parang kahapon lang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ernesto. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi masaya. Ito ay tungkol sa aking kinakapatid na matatawag yung rebel without cause. Hayaan niyong simulan ko ang kwento sa panahon na nasa Maynila si KM. Maulan din noon at kasalukuyang binabagtas ng dala ko na Altis ang kahabaan na kalsada patungong Makati. Papunta ako sa kondo ng kinakapatid ko na si Kyrie Melanie o mas kilala sa tawag na KM. Pagbukas ko ng pinto ng unit niya, nabigla ako sa aking nakita. At bumuhos na nga po ang malakas na ulan. Ano kaya ang ginagawa ng babaeng yon? At hindi sumasagot sa telepono. Matawagan nga ulit. Talaga naman eh. Makaakyat na nga lang. Tumambad sa akin ang aking kinakapatid na si KM. Nakayapak, magulo ang buhok, may bahid ng dugo ang bibig at nakabra at panty lamang. Urong ang labi at labas ang malalaking pangil. Ang haba din ng kanyang mga kuko. Pigil ang takot, tinatawag ko siya sa kanyang pangalan. KM? Ako ito, si Ernesto. Pagkasabi ko ng aking pangalan ay biglang bumalik ang dating anyo ni KM. Animoy nagbalik siya sa kanyang katinuan at walang sabi-sabing humagulgol. Naghalo na ang luha at uhog sa kanyang mukha. Larawan siya ng babae na nag-histerya. Ramdam ko ang kanyang panginginig nang hawakan niya ang aking mga kamay. Ernesto! Tulungan mo ako! Anong tunog yun? Anong nangyari dito? May humalay ba sa'yo? Wala! Ako ang problema! Tulungan mo ako, Ernesto! Anong gagawin ko? Anong ibig mo sabihin? Anong ikaw ang problema? Nakapatay ako ng tao! Pinanlamigan ako sa aking narinig. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo sa aking ulo. Gusto kong tumakbo at isipin na isang biro lamang yon o di kaya ay isang panaginip. Pero ang higpit ng hawak ni KM sa aking kamay at ang nginig niya ay patunay sa akin na totoo nga ang kanyang sinabi. Magulo ang aking isipan. Anong uri ba ng tulong ang pwede para maayos ang problema ni KM? Saka ko naman napansin ang kamay na pagapang na lumabas sa nakabukas sa pintuan ng isang silid. Kasunod ang putlang mukha ng isang lalaki na may edad na.
Minumulto niya na ako! Ano? Bukuan siya kanina. Tapos, paulit-ulit niya sinabi na pinatay mo ko. Pinatay mo ko. Ernesto, napatay ko siya. Napatay ko siya. Makukulong ako. Anong gagawin ko? Kumalma ka muna. Walang nagmumulto. Buhay na tao yan o humihingi ng tulong. Dalhin natin sa ospital. Ano? Buhay pa siya? Buhay na tao yan o. Magbihis ka na. Ako na magbibihis sa lalaking yan. Bilisan mo, KM. Kumilos ka na. Ang inakala ni KM na patay na ay ang mahigit 50 anyos na kaopisina niya na si Roldan. Matagal na akong may kutob na may relasyon ang dalawa. Pero panay-tanggi naman si KM kapag tinanong. Nang bihisan ko ang lalaki, napansin ko na may sugat ang kabahagi nito. Hindi ko na isisipin kung papaano nakuha ng lalaki ang sugat na yun doon. Pero sigurado ako na hindi ako makakaiwas na malaman yon. At hindi nga ako nagkamali. Ikwinento sa akin ni KM ang nangyari habang nasa labi kami ng ospital at ginagamot ang lalaki sa emergency room. Kalmante ka na ba? Ginagamot na yung lalaki sa emergency room. Natural hindi. Sinong gagang kakalma? Matapos nakalain na nakapatay siya. Tsaka Roldan ang pangalan niya. Boyfriend ko siya. Alam ko, matagal ko na yung nakikita na magkasama sa tuwing dadalawan kita sa opisina nyo. Eh di wow, ikaw na may alam ng lahat. O anong nangyari? Bakit akala mo napatay mo siya? Magaling ka, di ba? Alam mo lahat eh. Ba't ka pa nagtatanong? Gagawin mo talaga yan? Manunulya ka? Sige. Pagpatuloy mo na lang yan. Mukhang hindi mo na kailangan ng tulong eh. Gusto ko na talaga siyang iwan ng dahil sa inasal niya. Galing Visayas, buong araw din ako nagmaneho sa kahabaan ng Maynila upang asikasuhin ang mga supplier at kliyente ng plantasyon na nakabase sa lungsod. Kung tutuusin, dapat ay pahinga ko na. Pero dahil sa pakasuyo ng kanyang mga magulang ay ayon ako at kasama niya, inaasikaso ang problema niya. Bala ko talagang iwanan na siya doon sa labi ng ospital kung hindi lang biglang nagbago ang tono ng pananalita niya. Ano nang gagawin ko ngayon? Mahabla ba ako? Hindi ko naman ginusto yun eh. Sa pakikiapid, oo. Hindi mo man lang kapain ang nararamdaman ko ngayon. Natatakot na nga ako. Ano ba kasi ang nangyari? Anniversary kasi namin ngayon. Anniversary? Oo, 50th year anniversary namin bilang magjowa. Pero may asawa ng Roldan na yun. Oo, alam ko. Kabit ako. Masaya ka na, ha? Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Na walang karapatan mag-celebrate ang mga kabit, ha? Ganun ba? Wala akong sinabi na ganun. Mag-aaway na lang ba tayo? O sasabihin mo sa akin ang nangyari? Sasabihin naman eh. Niyaya ko siya sa condo. Umorder ako ng masarap na dinner. Tapos? Tapos naging medyo intimate kami. Dumiretso kami sa kwarto. Gusto ko sana na pasayahin naman siya. Pasayahin? Hindi naman yun yung iniisip ko na... Oo, yun nga. Tapos habang nakakita ko masaya siya, pinagpatuloy ko yung ginagawa ko. Tapos bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Parang may nagbulong sa akin na kagatin ko yun. Nagbulong? Oo. Ayaw ng isipan ko pero natagpuan ko sarili ko na kinakagat yun ng ubod diin. Tapos para akong baliw na nakaramdam ng kaligayahan nang marinig ko siyang sumisigaw. Hanggang sa dumalo yung dugo sa bibig ko, papunta sa lalamunan ko. Masusuka yata ako. Ay, ito ang panyo at tubig ko. Kumalma ka muna. Pero ako sa mga oras na yon ay hindi din kalmante. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ako sa aking narinig.
Isipin ko pa lang kung ano ang ginawa ni KM sa lalaking yon ay sapat na upang manindig ang aking mga balahibo. Ngunit ang marinig mula mismo sa kanya ang detalyadong nangyari ay sapat na upang mangasim ang aking sikmura. Ano na kayang gagawin ko ngayon? Baka magalit si Roldan sa akin dahil sa nangyari. Umuwi ka na muna kaya sa hacienda niyo sa Visayas. Ano? Huwag kang sumigaw, nasa ospital tayo. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ang lugar na yon. At ang mga tao na yun na magulang ko kuno. Kailanman hindi nila ako trinatong anak. Tau-taho lang turing nila sa akin. Pero patuloy kang tumatanggap ng monthly allowance mula sa kanila. Natural! Sino makikinabang sa pera nila? Ikaw? Mga tauhan namin sa plantasyon? Dapat lang nasustentuhan nila ako, no? Hindi ko ginusto at lalong hindi ko kasalanan na lumabas ako sa mundong ito. Mahal ka ng mga magulang mo, KM. Kung ano man ang ginawa nila nung bata ka pa at ngayon na patuloy nilang ginagawa ay dahil sa pagmamahal nila sa'yo. At dapat akong tumanaw ng utang na loob dahil doon? Dapat lang naman na mahalin nila ako, di ba? Inanak nila ako. Kung may dapat man akong tanawin na utang na loob sa kanila, kung sakali, ay ang maganda ko na mukha. Ang mukha mo? Ganon? Oo. Pero kung tutuusin, di rin ako masaya sa mukhang to eh. Dahil sa mukhang ito, isinumpa ako ng Diyos sa tanging mukha ko lang ang nakikita ng mga lalaki sa paligid ko. Ni hindi nila mapansin ang iba pang katangian ko. Nais kong linawin ang ilang bagay bago ko ituloy ang kwento ko. Hindi kagandahan si KM. Hindi siya pangit, pero wala siyang ganda na katulad ng pinaniniwalaan niya. Kung makikita mo siya sa daan, di hindi mo siya lilingunin. Talento? May kakaiba siyang talento na maging nakakainis kapag ginusto niya. Katangian? Maliban sa pagiging matigas ang ulo niya at tiyabang na hindi nababawasan, wala na akong makitang iba na katangiang kakaiba sa kanya. Malimit niyang sabihin na isinumpa siya ng Diyos sa pagbibigay ng magandang mukha sa kanya. Bagay na nagbibigay kilabot sa akin sa tuwing maririnig ko yon mula sa kanya. Hindi ka ba nangingilabot sa tuwing bibitawan mo mga salitang yan, ha? Te ang Diyos, idinadamay mo. Ba't naman ako mangingilabot? Kung di niya ako isinumpa, edi sana nun pa. Pinadalhan niya na ako ng lalaki magmamahal sa akin na hindi lang mukha ko yung magandang nakikita. Kaya ba pinatulan mong matandang Roldan na yon, ha? Kasing tanda na siya ng tatay mo. At least mahal niya ako. Pagmamahal bang tawag mo sa pakikiapid? O ano namang masama sa pagiging kabit? Kung tutusin, isa yung achievement. Ano? Ang kasal daw ay sagrado. At kapag nagpakasal daw ang dalawang tao ay silang itinadhana. Alam mo naman pala eh. Kaya kung nagkagusto sa akin ay isang kasal na lalaki, ibig sabihin lang noon, mas nakalalamang ako sa tinatawag nilang tadhana. Kasi kahit kasal na lalaki, nagkakagusto sa akin. Dala ng pagod sa pagmamaneho at dinanas ko na kaba, ay agad akong nakadama ng inis sa palitan namin na yon. Walang kahihinatnan kung makipagtalo pa ako sa kanya. Kaya umalis na lang ako. Pagdating sa hotel na aking tinutuluyan, sinubukan ko na matulog. Ngunit naging mailap sa akin ang antok. Dahil hindi ako makatulog, ay napabaliktanaw ako sa nakaraan. Sa Visayas ay may isang mayamang angkan na may pag-aari ng malawak na lupain. 23 anyos ako noon nang padalawin ako ng lolo ko na si Lolo Celso sa mag-asawang Marcos at Soledad. Sila ang mga magulang ni KM. Ayon sa lolo ko, isang North American na napadpad sa Pilipinas ang ninuno ng pamilya ni Marcos. Siya nga. Sinabi yun ni Tandang Celso. Opo.
Sabi ni Lolo, mula pa daw sa sinaunang North America ng angkan nyo. Hindi naman siya nagkakamali. Totoong North America ng aming ninuno na si Alo. Sa kanya nagsimula ang lahat ng ito. Ibig niyo bang sabihin ay ang yaman ng inyong angkan? Oo. Hindi lang pinansyal na yaman, kundi maging ang pagdami ng aming angkat. Kahit ang aming tradisyon na magkaroon ng salo-salo at pagdiriwang sa tuwing kabilugan ng buwan, ay siya ang nagturo. Ganun pala. Ito ang unang pagdalo mo sa pagdiriwang, hindi ba Ernesto? Opo. Sabi ni Lolo, kayong ako daw ay nasa hustong gulang na ay nararapat lang daw na ako ay dumalo at masaksihan ang mismong pagdiriwang. Sa lugar na aking kinalakhan sa Visayas, ay hindi lang kilalang mayaman ang pamilya nila KM. Kilala din sila bilang mga galanting tao na palaging may salo-salo sa tuwing kabilugan ng buwan. Pasalamat sa biyaya ng buwan kung tawagin nila ang naturang kasayahan. Dinadaluhan ito ng kanilang mga tauhan at trabahador sa plantasyon. Maging ilan sa mga importante at makapangyarihang mga tao sa lipunan ay balitang dumadalo kung minsan. Nandito ka lang pala. Binigyan ko ng konting tour sa plantasyon itong si Ernesto. Ito na bang apo ni Tandang Celso? Siya na nga, si Ernesto. Ernesto, ito ang aking asawa na si Soledad. Soledad, siya si Ernesto. Kinagagala ko po kayong makilala, Mrs. Ano bang misis? Tawagin mo kaming ninong at ninang. Siya nga naman, iho. Yun ang itawag mo sa akin. Hindi ba sinabi ni Tandang Celso na inaanak ka namin? Hindi po. Nalimutan siguro. Bakit mo nga pala ako hinahanap, Soledad? Ipinapasabi kasi ni Kapitan na sa susunod na buwan na siya dadalo. May mahalaga daw silang pagpupulong sa Maynila. Sige. Tatawagan ko na lang siya mamaya. At ipinapatanong ng mga Perez kung pwede ka daw makuha na ninong sa kasal ng anak nila. Natanong na kaya nila si Bise. Mas mainam na siya ang kunin nila. Sa lugar ni KM, may tiwala pa ang mga tao sa pamilya nila kaysa sa mga politiko na nakaupo sa pwesto. Larawan ng isang responsable, kagalang-galang at maasahan na individual si Marcos. Samantalang si Soledad naman ay isang ulira na supportive sa asawa. At si KM? Nang mga panahon na yon, wala pa akong ideya kung anong uri siya ng tao. Si Kyrie Melanie nasaan? Ipakikilala ko siya dito sa kanyang kinakapatid. Pinuntahan ko na sa kanyang silid kanina. Sabi ko ay bumaba at may bisita. Kanina pa kami dito. At kanina pa naman ako handa. Hi, ako si KM. Anak, hintayin mo na ipakilala ka ng ama mo. Why bother? Magkakaharap na din naman tayo. Di naman ito tanggapan ng hari ng kung anong kaharian na kailangan ng protocol sa lahat ng kilos. Kagaya nga ng sinabi niya, ito ang aming unika iha. Si Kyrie, KM nga kasi. pero mas gusto niyang natatawag na KM. Ito naman si Ernesto, ang kinakapatid mo. Nice to meet you, Kyrie Melanie. Ninong, okay lang po ba kung tawagin ko rin siyang KM? Natural. Lalo na kung ikaw pwede naman. That means a lot, ha? Kasi mga gwapo lang by my standards ang pinapayagan kong tumawag sa akin ng ganon sa first meeting pa lang. Anak, umayos ka. Sige, iho. Pwede naman. May girlfriend ka na ba? Kyrie Melanie, ang kanyang bulgar na pag-uugali ay hindi bagay sa isang babae. Tinatanong ko lang naman siya kasi balak ko siyang imbitahan sa dibu ko. Ano nga ba? Ernesto, right?
Oo. Mahirap kasi na basta imbitahin kita tapos may girlfriend ka pala. Baka pag silosan ako, sawa na ako mapaaway sa mga silosa. Wala namang gano'n na magsiselo sa'yo kung sakali. Napadulungin ako ni Naninong at Ninang sa birthday mo. Pero wag ka masyadong magkakagusto sa akin ha. Ayoko nang nasasakal ako. Mabuti pa ay bumalik ka na sa kung ano man ang iyong ginagawa. Pero nag-uusap pa kami ni Ernesto. Ayun din. Eh di sige, kayo na lang mag-usap. Ba't ba kaya ako pinatawag tapos si Tata Boy din? Tau-tauhan na ako dito eh. Kyrie Melanie! Kabayaan mo na. Huwag mo nang kabulit. Baka kung saan magpunta yon. Babayaan mo. Hindi naman mawawala yon. Sa dami ng tauhan natin sa paligid, hindi siya mapapahabang. Isa pa, sa loob ng 2 buwan ay maghuhustong gulang na yan. Oras na para matutunan niyang umakto ng tama sa harap ng tao. Pagpasensyan mo ng aming anak, Ernesto. Okay lang ho, Ninang. Nauunawaan ko. Nagkasundo kami ng aking lolo Celso na sa asyenda muna ako ng aking mga ninong at ninang para mapag-aralan ko ang takbo ng kanilang negosyo at nang matulungan ko sila kung sakaling magkaproblema. Kasosyo kasi ang pamilya namin sa plantasyon at iba pang negosyo ng angkan ni na KM. Kinahapunan ng araw ding yon, iniwan ako pansamantala ng mag-asawa. Lubog na ang araw ay wala pa sila. Kaya naman nagpasya akong libutin ang kabuuan ng asyenda. Hindi ko namalayan ay naabot ko na pala ang liblib na parte ng kanilang ari-arian. Walang ano-ano'y. Nakarinig ako ng ungol na tila ba may mabangis na hayop na kumakain ng kung ano. Unti-unti kong nilapitan ang pinanggalikan ng ingay. Dito nanggagaling ang ingay. Ano to? Dugo? Eto. Malapit na. Ernesto, anong ginagawa mo dito? Ninong? Abay, sino pa nga ba? Putlang-putla ka, iho. Bakit? May umuungol po na hayop sa talahib, Ninong. Pabayaan mo na yan. Natawag ako ng tauhan at sila na ang pag-aasikasuhin ko. Sa susunod, huwag kang basta lilibot ng walang kasama at walang paalam. Matapos noon ay wala nang ibang sinabi si Ninong Marcos. Pagpasok namin sa mansyon ay inilibot naman ako ng aking ninang na si Soledad sa buong kabahayan. Lahat ng parte ng kanilang malaki at nakakamanghang bahay ay bukas sa akin bilang bisita. Maliban lamang sa isa, may silid sa pinakadulo ng kanilang bahay ang bawal pasukin ng kahit na sino. Sabi ni Ninang ay maging si KM ay hindi pa yon napapasok. Tanging mga head of the family lamang ang may hawak ng susi noon at siyang maaaring pumasok sa naturang silid. Marahil ay nagtataka ka kung bakit bawal pasukin ang silid na yon. Medyo po. Sasabihin ko sa iyo. Ang silid kasi na yon ay ang mismong bahay dasalan na itinayo ng aming ninuno na si Alo. Bahay po? Bahay dasalan. Dahil isang North American na nagmula pa sa mga lahi ng shaman ang ninuno namin na si Alo. Mula nang itayo niyang nasabing dambana noong taong 1565 ay umabong na ang buhay ng aming angkan. Salin lahi na ibinili na bawal yung gibain. Kaya naman ginawa na lang namin na parte ng bahay. Ganun pala? Kinagabihan, 3 lang kami na nagsalo sa hapunan. Hindi humarap si KM sa hapag. Nang makakain, ay nagpaalam ako sa mag-asawa kung maaari akong magpahangin sa hardin. Walang buwan noon
Ngunit tanaw ang mga bituin dahil walang kaulap-ulap ang gabing yon. Presko ang simoy ng hangin na hinaluan ng halimuyak ng mga dama de noche na nakatanim sa paligid. Doon ko muling nakasalamuha si KM. Alam mo talaga na dito ako pumupunta kapag gabi na, no? Hindi ko alam. Itinanong mo kay mama. Hindi. Kung dito ka talaga pumupunta kapag gabi, gusto mo umalis ako? At baka nakakaabala na ako. Babalik na lang ako sa aking silid. Ang boring mo. May magandang babae na nga lumalapit sa iyo, pakipot ka pa. If I know, trip mo naman ako. Nahihiya ka lang siguro kina papa, kaya kunwari hindi ka interesado. Layasan na lang kita. Wag naman. Sige na, aamin na ako. Nakita kita nang dumungaw ako sa bintana. Bumaba ako dito para makausap kita. Makausap? Bakit? Tungkol saan? Ipinakita ni mama ang buong kabayan sa'yo, di ba? Oo. E di, sinabi din niya sa'yo tungkol sa kwarto na bawal pasukin ng kahit na sino? Maliban sa head of the family. Oo, bakit? Sus, puro katarantaduhan mga yan eh. Si Papa, mas mahal niya pang silid na yung kesa sa amin ni Mama. Daig pa ng kwartong yun ang totoong pamilya ni Papa kung pahalagahan niya yon. Kesyo tradisyon, kesyo baka may mangyari masama kapag napabayaan. Kagakuhan. Wala ka masyadong amor sa tradisyon, no? Pansin ko lang. Oy, bakit ikaw ba? Naniniwala sa pinagsasabi ng mga magulang ko? Saan ka ba naman nakakita na bonbon may salo-salo dito? Para lang magpasalamat sa magandang ani at sa biyaya daw kuno ng buwan? Pwede naman na magawa talaga magandang ani sa pamamagitan ng abono. May sinabi na ba sila na nakasama sa angkan nyo? May naging resulta na ba na masama ang pagsunod at paggalang nila sa tradisyon ng angkan nyo? Sa buhay ko, oo. Nakakasuka silang panoorin. Habang pinakikinggan ko siya noon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa sa mga ninong at ninang ko. Ang malas nila sa anak. Larawan ng walang kinatatakutan at walang paggalang si KM. Iba din ang tingin niya sa kanyang mga magulang. Bagay na naging dahilan kung bakit hindi ko din siya nagustuhan bilang tao. Naisip mo ba kahit minsan na baka ang tradisyon na yun ang pumoprotekta sa pamilya nyo? Na baka yun din ang nagbibigay ng patuloy na biyaya kung kaya't natatamasa mo ang mariang buhay na ganito? Alam mo, katunog ka na ni Papa. Lintek na kwarto yan. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, susunugin, gigabayin kong visit na yan. Minsan ba, sinubukan mo na sumunod muna bago ang reklamo? Oh, ngayon naman, katunog ka na ni Mama. Sumisip-sip ka ba? At ikaw, katunog ka ng batang nagmamaktol sa isang stranghero na ngayon mo palang nakilala. Ito ay payo mula sa akin na isang nakakalanda sa iyo. Ano man ang kasamaan ng pamilya mo na sasabihin mo sa iba, ikaw lang din ang mapipintasan. Kaya kung wala kang magandang sasabihin tungkol sa mga magulang mo, sarilinin mo na lang. Puisit ka. Kulto ka din ng mga magulang ko. Ako lang talagang matino dito. Magsama-sama kayo, sira ulo. Pagkatapos noon ay hindi na kami nagkausap ulit ni KM. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Sa akin ibinigay ni Ninong Marcos ang pagmonitor ng ilang bagay sa plantasyon. Galing ako sa pag-ikot at dala ang mga listahan ng dapat bilhin at ayusin. Nang makita ko sa salas ang mag-ama at nagsisigawan. Nakaupo sa supasini ng sulidad at nakamasid. Ano ba kasing kalintikan niyang silid na yan? Yang bibig mo, Kyrie Melanie. Kung hindi mo kayang grumespeto ng iba, kahit man lang ang silid na yon ng ating ninuno na si Alo ay huwag mong babastusin ng salita. Bakit?
Kapag ba pinintasan ko yon, Minura, isusumpa ako. Kung sabihin kong oo, ano ngayon ang gagawin mo? Sira ulo lang maniniwala doon. Ang sabihin nyo, hindi nyo ako tinuturing na anak. Unika iha kung tawagin nyo ako pero kahit kailan hindi nyo ako pinayagang pasukin ang silid na yon. Dahil hindi pa panahon. 2 linggo na lang, 18 na ako. Nasa hustong gulang na ako. Ngunit ang asal mo, para ka pa din bata na hindi nakakaunawa. Paano mo unawa? Mula bata pa ako, mas mahalaga sa inyo ni Mama ang kwarto na yon. Ilang beses nyo na ako pinalo dahil lang sa nagpipilit akong pasukin ang lugar na yon? At hindi ka nagtatanda. Ngayong umaga ay pinasok mo na talaga. Nilatigon nyo na ako 3 ulit pa. Ilang beses ko ba nasasabihin aksidenteng lahat? Aksidente. Pero inabutan kita na nasa loob. At sinusubukan mo na buksan ang kabinet. Sinong hindi magtatakang buksan ng bagay na yon? Saan ka naman nakakita ng ganong uri ng kabinet? Natural, mag-iisip ko anong laman nun. Tsaka isa pa, ano ba uri ng mabangis na hayop ang nasa mga hawlang napabalutan ng itim na tela? Anak, tama na. Huwag mo nang sagutin ang ama mo. Para di naman sa kabutihan mo, kaya ka pinapagalitan. Isa ka pa, Mama. Wala ka ba sariling isip na puro pag-ayon na lang kay Papang gagawin mo, ha? Sunod-sunuran ka. Igalang mo ang ina mo. Gusto mo pa yatang madagdagan ng hapli ng latigo sa'yo. Pinagsisisihan ko talaga na naging magulang ko ang mga katulad nyo. Marahil ay dala ng kahiyan dahil sa asal ng anak nila na aking nasaksihan, ay maghapon akong iniwasa na makausap ng mag-asawa. Nang gabi yon, muli ay tatatlo na naman kami na naghapunan. Nagkulong na naman sa kanyang silid si KM. Tulad ng aking nakasanayan, nagpahangin ako sa hardin. Dala siguro ng pagod, samahan pa ng kabusugan, tapos may malamig na simoy ng hangin. Naramdaman ko na unti-unting sumasara ang aking mga mata. Muli akong nagmulat nang makarinig ako ng mga ungol. Dala ng kuryosidad, nilimot ko ang sinabi ni Ninong na huwag gagala ng walang kasama. Sinundan ko ang pinanggalingan ng ingay at nangilabot ako sa aking nakita. Aswang? May aswang sa lupay ni Naninong? Lagot siya. Kapag hindi siya nagbago, mapaparusahan siya. Magagaya siya sa iba. Mahayop din siya sa laman ng tao. Tulungan mo ako! Laking gulat ko nang bundulin ako ng katawan ni KM. Yapak ito, magulo ang buhok, namumutla siya at habol ang hininga. Sala pa ang pagkakabutones ng blusa nito at bukas pa ang siper ng pantalon. Larawan siya ng tao na puno ng takot na hindi na pinansin kung ano ang itsura niya. Ang bata na aking nakita na nakasuot ng itim ay wala sa paligid. Ernesto! Kaya? Anong ginagawa mo dito? Nakita kita naglakad palayo sa hardin. Sinundan kita. Ha? Bakit? May batang may sa demonyo sa kwarto ko. Ano? Nandun siya. Sinabihan niya ako ng lagot ka. Ginagalit mo siya. Magagaya ka din sa iba. Tapos biglang nagbagang mata niya tapos nagtatawa siya na parang may sa demonyo. Teka. Kumalma ka na muna, okay? Bumalik tayo dun sa bahay. Tatawagin ko si Naninong. Hindi, wag. Pakinggan mo muna ako. Okay, hindi sa bahay, sa Arden. Bumalik muna tayo dun. Papakinggan kita. At yun nga ang ginawa namin. Bumalik kami sa hardin. Matapos ko siyang pakalmahin at pinakinggan ko ang gusto niyang sabihin. Ayon sa kanya, matapos silang mag-away ng kanyang ama, ng umagang yon ay hindi na siya lumabas ang kwarto niya. Dahil sa galit ay pinagmumura niya ang silid na bawal pasukin. Hanggang sa makatulog siya sa pagod, sa kaiiyak. Tapos noon, nanaginip ako.
isang masamang panaginip na may humahabol sa akin na malaking nilalang. Nilalang. Nilalang! Di ko alam kung ano yon. Basta matangkad. Parang usa na nakatayo sa dalawang paa. Tapos may pagkalaki-laking sungay. Bungon ang kung anong hayop ang ulo. May sinasabi siya mga salita na hindi ko nauunawaan. Tapos, Nananakbo ako sa kung anong kaparangan. Tapos kahit anong takbo ko, papalapit siya ng papalapit. Nang abutan niya ako, kahit anong laban ko, natagpuan ko lang ang sarili ko lumuluhod tapos inihalik ko ang aking noo sa lupa. Kapantay ng aking tuhod. pagkatapos, anong nangyari? Tapos pinilit kong gumising. Nang magising ako, natagpuan ko ang aking sarili na kaluhod sa ibabaw ng aking kama sa paraan ng pagkakaluhod ko sa panaginip. Pagtunghay ko, bumungad sa paningin ko ang batang babae na nakadamit ng itim. Tumatawa na parang demonyo. Nang matapos siyang magkwento ay naalala ko ang bata na nagpakita sa akin. Maging ang aswang na nakita ko sa talahiban. Ano mang isip ang gawin ko, wala akong makuhang sagot. Kaya naman sinikap ko na mapapayag si KM na tawagin ang kanyang mga magulang. Noong una, ayaw pa niya, ngunit nang sabihin ko na baka pumayag na ang mga magulang niya na malaman kung ano talaga ang nilalaman ng silid, ay pumayag na siya. Ginising namin ang kanyang mga magulang. Sa kanilang salas kami nag-usap. Ibinahagi ni KM sa kanila ang kanyang napanaginipan. Yan na nga ang sinasabi ko. Ang tigas kasi ng ulo mo. Siguro kung malalaman ko kung anong tinatago niya sa silid na yon, hindi na ako magiging mapilit na mapasok yun. Ilang beses ko ba nasasabihin na hindi pa panahon? At sa inasal mo, baka hindi na nga dumating pa ang panahon na makapasok ka pa sa silid na yon. Nag-aksaya lang ako sa pakikipag-usap ko sa inyo. Sana namatay na lang ako sa bangungot. At ikaw na Ernesto, kapaasa ka. Magsama-sama kayo! Anong ibig sabihin ng aking anak na paasa ka? Nililigawan mo ba ang aming uligaiha? Hindi ho, Ninong. Ang totoo ho kasi ay ginamit ko yung ipinagbabawal na silid bilang bargaining chip. Sa aking opinion po kasi mas makabubuti kay KM na maging open sa magulang niya kaysa sa tulad ko na hindi naman kadugo. Naku po. Tsaka isa pa, gusto ko po ng kasagutan sa nakita kong aswang sa inyong lupain. Sinabi ko din sa kanila ang tungkol sa batang nagpakita sa akin. Tulad ng deskripsyon ni KM sa bata na nagpakita sa kanya. Nakitim na damit din ang batang babae at tawang demonyo din. Ang tanging pinagkaiba lang ay puro puti ang mga mata na nagpakita sa akin, samantalang kay KM ay nagbabaga ang mga mata. Dahil nagpakita sa iyo si Nena at nakita mo na din ang isa sa kamag-anak namin, siguro ay isa ka sa mga tao na pwede namin mapagkatiwalaan. Po? Ano pong ibig nung sabihin na nakita ko ang isa sa mga kamag-anak niyo? Ang aswang sa talahiban ay pinsan ni Marcos. Pinapakawalan namin siya tuwing gabi upang manghuli ng kanilang kakainin. Halika, sumama ka sa amin. Saan po? Ipapakita namin sa iyo ang loob ng silid. Pero hindi po ba mas maganda kung si KM ang makakita nun? Huwag tayong maglokohan, Ernesto. Sa panahon na inilagi mo dito, hindi ka naman siguro manhid at bulag para hindi mapansin na salat sa malawak na pangunawa ang anak namin. Ilang linggo pa lang naman po ako dito. Mahigit 1 buwan kong tutusin. Maikling panahon para po pagbasehan ako ng pagkakakilanlan sa anak niyong Ninong. Kung ganyan lang sana mag-isip ang aming anak. Ano man ang pagtanggi ko, hindi na din ako nakaiwas sa balak ni Ninong.
Habang papunta kami sa silid, pakiramdam ko ay mali na makita ko yun. Animoy wala ng balikan kapag nalaman ko kung ano ang nasa loob nun. Gusto kong manakbo. Gusto kong umuwi sa rancho ni Lolo Celso. Pero wala naman akong aabutan dun. Sapagkat ang lolo ko ay nasa ibang bansa at nagpapatingin sa isang espesyalista. Pagpasok namin sa loob ng silid ay agad tumampat sa akin ang lumang-luma ng mga haligi at dingding. Luma man, pero kita na matibay pa din ang mga yon. Sa isang banda ay may 3 malalaking bakal na hawla na natatakpan ng itim na tela. Tinanggal ni Ninong Marcos ang mga tela. At nangilabot ako nang aking makita ang mga nakakulong doon. Mga aswang? Oo, mga aswang. Mga kamag-anak namin yan na tinatya ang tradisyon at paniniwala ng aming angkan. Pag-aari na sila ng nilalang na naninirahan dito. Ang nilalang na sinasamba ng aming ninuno na si Alo. Nilalang? Ernesto, ang katotohanan sa yaman ng aming angkan ay hindi biyaya, kundi isang sumpa. Ano? Paano po naging sumpa? Gayong dumadanas po kayo ng alwan na buhay. Dahil ang angkan namin ay nakagapos na pagsilbihan ng nilalang na ito. Nanginig ang buong katawan ko nang buksan ni Ninong Marcos ang pintuan ng pagkalaking kabinet na may tangkad na umaabot mula kisame ng silid hanggang sa sahig nito. Isang nilalang na tanging sa bangungot lamang pwedeng makita. Butot at balat na may katawan ng tao. Ang mga braso at kamay ay malakalansay. Ang binti at paa ay katulad ng sakusa. Bungo ng turo ang ulo at may sungayon na katulad ng sausa ngunit sinlaki ng sanga ng puno. Ang lalo pang ikinatakot ko ay humihinga yun. Oo, buhay ang nilalang. Ang mahinang hinga na aking narinig ay walang iba kundi galing sa nilalang na nasa kabinet. Ito ang sumpa na iniwan ni Alo sa aming angkan. Kailangan namin siyang pagsilbihan kung hindi ay bababa ang salot sa buo naming angkan at matatapos kami. Ninuno nyo pero isinumpa kayo? Mula sa mga angkan ng shaman si Alo. Mga shaman na nagmula sa North America. Binihag at ginawang alipin ng mga Kastila ang kanyang buong linya ng pamilya nang sakupin ng mga Espanyol ang North America taong 1492. Pero Ninong, taong 1565 po nang sakupin ng mga Spanish ang Pilipinas. Anong connection naman nun? Salinlahi na si Alo. Sa kasamaang palad, salinlahi man ay lumaki pa din siyang alipin. Kaya nang mapadpad siya dito sa Pilipinas, bit-bit ng Espanyol na may mataas na katungkulan, nakaranas pa din siya ng pang-aapi at pang-aabuso. Hindi ko maintindihan. Alipin, Espanyol, ano ang dahilan at ang angkan nyo ang isinumpa ng mismong ninuno nyo? Wala akong makitang lohika. Isang Espanyol ang aming ninunong babae. Isang miyembro ng pamilya na mababa ang tingin ng ibang miyembro. Kaya bilang tanda na mababa ang tingin sa kanya, isang alipin na ang sapilitan ay pinakasal sa kanya. Si Along. Ano? Nagkaroon sila ng isang anak na babae. Si Nena, ngunit Para siyang si Kyrie Melanie namin. Ano pong ibig niyong sabihin? kinamuhian ni Nena ang mababa niyang pinanggalingan. Parati niyang inaalipusta ang paraan ng kanilang pamumuhay. Marahil ay napuno na si Alo. Kaya itinatag niya ang dambana ng nilalang na ito. Ayon sa mga kwento ng aming angkan, biglang yumabong ang kabuhayan ng aming buong pamilya nang maitatag ni Alo ang dambana na ito. Ngunit halos naubos din ang angkan namin.
Bakit? Anong nangyari? Hindi nagustuhan ng nilalang na sinasamba ni Alo ang pagiging lapastangan ni Nena. Isinumpa siya ng nilalang at ginawang aswang. Ano? Totoo ba yan? Ayon sa kwento, nagsimula daw na nananaginip lang si Nena na inahabol ng nilalang na sinasamba ng kanyang ama. Ngunit isang gabi, nagsabi ito na kinagat daw siya sa panaginip ng naturang nilalang. Ilang araw pa at natagpuan si Nena kasama ng wakwak na bangkay ng kanyang ina. Nilapa niya ito. At ang iba na patuloy na kinukutya si Alo ay isinumpa din na maging aswang. Paano po nahinto ang sumpa? Isang miyembro ng angkan namin ang hinanap ang ilang kalahi ni Alo na nakatakas sa mga Espanyol. Sa bundok Banahaw niya nahagip ang mga iyon at nakahanap ng kasagutan. Ayon sa ibinahagi sa akin ng mag-asawa, ilang linggo din na nagpabalik-balik sa bundok Banahaw ang kamag-anak nila na yon bago nakuha ang kasagutan. May isang kalahi si Alo na naawa at sinabi na dapat ay magdaos ng salo-salo o kasiyahan sa tuwing kabilugan ng buwan. Kailangan ang salo-salo ay bongga, masaya at nagpapakita ng selebrasyon. Sa pagkatapos ng naturang kasiyahan, kailangan lumuhod ang mga miyembro ng angkan na nakidalo at ihalik ang noo sa lupa bilang pagpapasalamat sa nilalang sa pagbibigay ng biyaya sa angkan. Ang pagsamba ay kailangan na pinangungunahan ng tumatayong head of the family. Kung hindi ay babalik ang salot at uubusin ang pamilya. Ang salot po na tinutukoy ay ang sumpa ng pagkaswang? Oo. Ayon sa saling kwento sa amin, kapag nagalit ang nilalang ay nagpapakita ito sa panaginip. Sa una ay nangahabol lang, ngunit kapag talagang nakuha mo ang puot nito, nangangagat ito. Sa oras na magising ang kinagat, naghahanap na sila ng laman ng tao. At uunahin tugisin ang mga miyembro ng angkan namin ng naturang aswang. Naku po, si KM. Oo, ang aming si Carrie Melanie. Mukhang hindi nagugustuhan ng nilalang ang mga pinagsasasabi niya. Nag-aalala kami na baka maulit ang sumpa ng aswang sa bata na yun kapag hindi siya nagtigil. Pero bakit po kailangan pa na lumuhod at ihalik ang noo sa lupa? Tanda daw yun na gaano ka man kataas, ay matututo at matututo kang tumungo. Isang paraan ni Alo na pamukhaan ang aming mapangmataas na mga ninunong Kastila. Hindi po ba mas makabubuti kung ipakita at ipaliwanag niyo na lang ang lahat sa kanya? Ilang beses na namin sinubukan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento ng aming mga ninuno. Ngunit ang batang iyon, walang ibang sinabi kundi kalokohan lang daw ang lahat. At dapat daw kami ay mabuhay na sa kasalukuyan at tigilan ang paniniwala sa mga alamat. Kung may maitutulong lang sana ako sa inyo, Ninong. Meron. Kaya ka nga namin dinala dito. Para ka na naming anak, Ernesto. Nakakahiya man ay aasa kami ng tulong sa iyo. Sige po, kung kaya ko po. Gusto ko nang batukan ang sarili ko sa nangyari. Nandun lang naman ako sa kanila bilang kasosyo. Ano at pati problema ng pamilya nila ay damay na ako. Dapat nung nakita ko si KM at ang kakaiba niyang ugali, ay nanindigan na lang ako na manatiling sibil ang aming relasyon ng pamilya nila. Ngunit napakawalang utang na loob ko naman na inaanak kung ganun ang ginawa ko, hindi ba? Tuwing maaalala ko ang gulong kinasangkutan ko, naisip ko kung ibang tao kaya ako, naging iba din ang takbo ng desisyon ko.
Kumusta ang mga supply na ating in-order para sa plantasyon? Dumating na po, Ninang. Pati na ang piyesa para sa ibang makina natin na ginagamit ay naikabit na. Si Carmela, di ba, ay nakausap mo na uli? Hindi kami kausapin ng ina niya. Bumababa lang para kumain kapag tapos na tayo, o di kaya ay umuuna ng kain. Hindi pa, Ninong. Pero sisikapin ko po na makausap siya bago matapos ang linggong to. Balita po ng mga katulong ay naririnig daw po na tumitili si KM sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ba kung bakit? Hindi daw po. Kapag kinakatok ay sinasabi na nagulat lang daw. Makikisuyo na kami, iho. Baka sakaling malaman mo ang dahilan. Sige po, Ninang. Naging yaya pa nga ako ng pasaway ng babae. Pero anong magagawa ko? Mula nang ipakita nila ang laman ng ipinagbabawal na silid, naging katuwang na din ako ng mag-asawa sa pagplano ng mga bagay-bagay sa asyenda nila. Naging tagamasid din ako sa ipinagbabawal na silid. Isang gabi, wala ang mag-asawa. Dahil may pinuntahan sa Maynila. Pabalik na ako sa aking silid mula sa pagpapahangin sa hardin. Pagpasok ko ng bahay, siya naman biglang bukas ng pinto ng kwarto ni KM. Isang nakakubang figura ang lumabas doon. May malaking pangil at panay ang tulo ng laway mula sa bibig. Nagbabagang pula ang mga mata. Patakbo na sana ako nang biglang magbagong anyo ang aswang. Mula sa pagkakakuba noon ay dumiretso yun ng tindig at nilingon ako. Si KM yun at tumakbo siya papunta sa akin. KM? Ernesto, tulungan mo ako. Ang bata na may sa demonyo nasa kwarto ko. Anong bata? Yung batang babae na nakasuot ng itim. Parurusahan daw ako. Lagot daw ako. Teka. Pumunta muna tayo sa salas, ha? Kumalma ka muna. Tingnan mo ang kwarto ko. Nandun yung bata. Okay. Pupuntahan ko na. Dito ka muna. Babalik ako agad. Wala akong inabutan doon, pero napansin ko na amoy asupre ang kwarto. Punit ang mga kurtina ng silid, maging ang kumot sa kama ay tila pinilas ng kung anong nilalang na may matalas na kuko. Kahit ang mga unan ay pilas at naglabasan ang mga bulak. Magulo ang buong paligid. Animoy may nagwala ng kung anong mabangis na hayop. Binalikan ko si KM at niyaya sa salas ng kanilang bahay. Binigyan ko din siya ng tubig na maiinom para kumalma. Mabuti na lang talaga't nandun ka. Anong nangyari? Sabi ng mga katulong, ilang gabi ka na daw nilang naririnig na tumitili sa kalagitnaan ng gabi. Mula nang managinip ako na may humahabol sa akin na nilalang, hindi na tumigil ang mga masasama akong panaginip. Palagi na lang sa tuwing matutulog ako, palagi yun napapanaginipan ko. Kahit magising ako. Kapag natulog uli ako, parang eksena sa pelikula na pansamantala lang na itinigil. Parang pinindot ang pause button, gano'n? Oo, ganun. Paulit-ulit. Para na ako mababaliw. Ngayong gabi biglang nagpakita na naman ng batang babaeng yon. Sabi niya parurusahan daw ako. Kinagat ka ba ng nilalang sa panaginip? Ano? Hindi. Hindi naman, bakit? Wala naman, naitanong ko lang. May alam ka, no? Wala. Napatanong lang talaga ako. Samahan mo ako. Saan naman? Kalagitnaan ng gabi, oh. Wala si na mama at papa, di ba? Oh, bakit? Tara. Samahan mo ako sa pinagbabawal na silid. Pasukin natin at alamin kung anumang impacto nasa loob nun at liyabin. Anong sinasabi mo? Madadamay ang buong bahay nyo. Pwede naman kami magpatayo ulit ng bahay. Mayaman kami. KM, pag-isipan mo muna mabuting iniisip mo. Matagal ko na tong iniisip. Wala na magagawa si Papa kapag nawala ng salot na silid na sobra niyang pinoprotektahan. Lawakan mong pangunawa mo. Baka mamaya, ikasama pa ng lahat ang balak mong gawin. Alam ko na. Mabuti naman. Marahil wala kang alam sa silid.
Pero ginagamit mong pagsisip-sip mo sa magulang ko para manipulahin sila. Saan naman ang galing ang ideya na yan? Bakit? Totoo naman, di ba? Ang alin? Sumisip-sip ka sa mga magulang ko. Nakikiayon ka sa kanila. Kunwari nilarespeto mong kagaguhan na paniniwala nila para maambunan ka ng yaman namin. Naririnig mo bang sarili mo, ha? Ako? Nagnanasa sa yaman nyo? Oo. Kunwari dumadamay ka sa akin para makuha mong loob ko. Tapos tumidikit ka din sa magulang ko para makuha mong yaman namin. Swerte ka nga naman. May maganda ka ng asawa. May yaman ka pa na nakuha. Hindi ko alam kung tatawa ako o babatukan ko ang babae na nasa harapan ko ng mga oras na yon. Naghalo na ang takot at asar sa kalooban ko noon. Gusto ko siyang sabihan ng masama nang biglang lumamig ang paligid. Nangamoy asupre. Bigla na lang ay nakita namin ang batang nakaitim. Tumatawa ito. Uka ang dibdib nito at umaagos ang masaganang dugo. Nangamoy malansa at bulok ang salas. Nagkakamali ang salbahing babae. Hindi niya batid ang kanyang pagkakamali. Lagot ang babae kapag hindi siya nagbago. Demonyo! Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw sa amin ni KM. Hindi ko din matukoy kung kaninong sigaw ang mas malakas. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nananakbo palabas. Panabay kaming nanakbo ni KM. Panabay kami nanadapa at nahulog panghulong sa harapan ng kanilang bahay. Pag-angat namin ng tingin, nakita namin na nakatitig sa amin sina Ninong at Ninang na mga bagong dating. Maaari niyo bang ipaliwanag kung anong nangyari dito? Bakit kayo nag-uunahan na lumabas? Abay, nadapa na kayo! Ninang, magpapaliwanag po ako. Alam ko na! Ang alin, anak? Yang lalaking pinagkakatiwalaan nyo, ginogoyo tayong tatlo. Ano? Ilabas mo na! Alam ko na, buking na kita. Kaninong anak na babaeng batang yon? Magkano binayad mo sa nanay niya para magamit siya ng takutin ako? Ha? Anong takutin ka? At anong meron sa batang babae? Yung batang babae na sinabi ko sa inyo dati na nakita ko sa silid ko, nakita ko ulit ngayong gabi. Pagkatapos ngayon lang nakita ko naming dalawa ng Ernesto niya ng batang yun. Ernesto, nagpakita ulit si Nena? Opo, Ninang. Ah, Nena pala ah. Kilala mo ang batang yun, Mama? Pumasok na tayo sa loob ng bahay at hayaan mo nang ipaliwanag namin ang lahat sa iyo, Karing Marie. Bakit mo hindi ko agad nahalata? Anak, tayo na sa loob. Hindi! Mga hayop kayo! Anong sinasabi mo? Mga hayop kayo! Hayop! Pinagkakaisa niyo ako. Tinatakot niyo ako para makiisa ako sa mga kabaliwan niyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko! Alam ko magkakutsaba kayong tatlo. Tinatakot niyo ako, no? Para palabasin na may kung ano man ang person na nagagalit sa akin. Kasi ayokong makiisa sa inyo. Ganun yun, di ba? Anak, makinig ka muna, ha? Parang ito sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti? Ikaw pa talaga nagsabi niyan? Anong klaseng ina ka ba? Na pinapayagan mong paglaruan ng mga tao sa paligid mo, sarili mo anak. Karing Melanie, sumusobra ka na. Kung hindi mo rin lang kayang igalang ang iyong ina, umalis ka sa harapan ko ngayon din. Isipin mo na lang ang gusto mo. Total, mas gusto mo pa na manatili na makitid ang isipan mo. Kinasusuklaman ko kayong lahat! Naiuwang kaming tatlo na pinanood na lang ang paglayo ni KM. Kasunod noon ay ang padabog na pagsara ng pintuan ng kanyang silid. Tumuloy na ng bahay ang mag-asawa kasunod ako. Ewan ko kung bakit. Pero hindi ako matahimik na malamang nag-aanyong aswang si KM. Tapos ay pareho pa namin nakita ang batang si Nena. Nang mga oras na yon, naging matindi ang kagustuhan ko na malinawan si KM bago mahuli ang lahat para sa kanya. Ayaw ko namang makialam.
natagpuan ko ang aking sarili na kausap ang aking ninong at ninang sa salas ng kanilang bahay. Bueno, anong sasabihin mo, Ernesto? Hihingin ko po sana ang inyong paintulot na sabihin ko na kay KM ang lahat. At bakit mo naman gagawin yon? Nakita ko po na nagbagong anyo si KM kanina. Nag-aanyong aswang na po siya. Pero hindi niya patid. Marcos, ang anak natin. Wala tayong magagawa. Ganyang nagaan yung aswang na siya pero hindi pa naman siya naghahanap ng laman ng tao. Maaari pa naming mapigilan na masumpa siya. Patawarin mo kami, Ernesto. Ito na lang talagang naiisip naming paraan. At ibig po bang sabihin ito dahil naisama niyo na ako sa loob ng silid? Hindi ka na makakaiwas. Ikaw na ang kikilalanin naming kahalili imbis na si KM. Wala man lang ba akong karapatang tumanggi? Pwede naman. Talaga po? Kung tatanggihan mo at pababayaan na lang ang pagsisilbi sa nilalang na iniwan ni Alo, sa kamay mo magtatapos ang angka na ito. At dahil ikaw na ang tumatayong kahalili namin, maging ang lahi mo ay madadamay din. Nais ko silang murahin. Gusto kong mag-amok, magbasag. Nakisimpatya lang naman ako dahil wala na akong magulang. Nanghihinayang ako sa pinalampas ni KM. Ayaw kong aksayahin niya ang pagmamahal ng mga magulang niya. Pero ang sama ng naging kapalit noon, nadamay na ako ng tuluyan at maging ang angkan namin. Lumipas ang ilang linggo, kaarawan na ni KM. Dahil tumama yon sa kabilugan ng buwan, nagdesisyon ang kanyang magulang na isabay na ang selebrasyon sa buwan ng salo-salo. Dinaluhan yon ang mga barkada ni KM ng ilang mahalagang tao sa lipunan at ng iba pang kasosyo sa negosyo ng pamilya nila. Maraming salamat sa pagdalo sa ika-18 kaarawan ng aming unika iyan na si Kyrie Melanie. Nais ko ring ipahayag ang pag-iisang dibdib ng aming unika iha at ng aming inaanak na si Ernesto. Kayong lahat ay imbitado sa nalalapit nilang kasal. Pagsapit ang alas 12, nagsipagluhuran ang mga miyembro ng angkan nila KM. Siyempre, kabilang na ako. Narinig ko ang pabulong na pagtatalo ni Ninang Soledad at ni KM. Ang bulungan ng mga bisita ay agad din namang nawala. Nakita ko kung gaano ang tiwala ng mga tao sa mga magulang ni KM. Anak, halika na at magbigay pa sa salamat. Ayoko. Anong ginagawa niyo? Nakakahiya sa mga bisita. Anak, sumunod ka na lang ha. Kahit saglit, sige na. Ayoko sabi! Eto ba?
Anong nililihim nyo? Miyembro kayo ng kulto? Mga baliw? Mga sira-ulo? Hindi nyo ako mauuto! Nang sabihin nila na medyo nalasing lang ang anak nila kaya napasobra ang biro, ay pinaniwalaan niyo ng mga bisita. Tuloy ang kasiyahan. Nawala ang tensyonadong pakiramdam. Pumasok ako sa kusina ng mansyon para kumuha ng tubig. Naandun si KM. Halata na nakaabang siya sa akin. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Tungkol sa kasal natin. Pwede kang tumanggi. Hindi ko yun magagawa. Kung ganun gusto mo ko? Hindi, pero gusto kitang mapabuti. Ayokong sayangin ang pagmamahal ng mga magulang mo na patuloy nilang ibinibigay sa'yo. Huwag mong sabihin na may kinalaman na naman ang lintik na tradisyon at silid na yun sa lahat ng ito. Para ito sa ikabubuti nating lahat. Nang lahat? Ibig sabihin kasama ako? Oo, hindi ka lang kasama. Ikaw mismo ang dahilan. Kung ganun, samahan mo ako sa silid na yon at ipakita ang nilalaman nun. Hindi na kailangan. Mabuhay ka sa paraan na gusto mo matapos tayong makasal. Ni hindi kita pipilitin na dumalo sa buwanang salo-salo. Basta ipangako mo lang na hindi mo natutuyain ang tradisyon at paniniwala ng pamilya nyo. Ng pamilya natin. Natin? Natin talaga? Wow! Di rin naman makapal yung mukha mo, no? Talagang ginawa mo ng parte ng angkan namin yung sarili mo. Bahala ka na lang sa gusto mong isipin. Sa huling pagkakataon, samahan mo ako sa silid na yon. Ipakita mo sa akin kung anong nililihim niyo sa akin ni na mama at papa. Kung samahan kita at ipakita, maniniwala ka ba? Igagalang mo na ba ang paniniwala ng pamilya nyo, ha? Bakit ko gagawin yon? Lumuhod at ihalik ang noo sa lupa sa harap ng maraming tao tuwing kabilugan ng buwan? Kung ganun, bakit gusto mo pang makita? Sisirain kong lugar na yon at kung ano man ang nandun. At patutunayan ko sa inyo na ang pamilyang ito ay ilang sentenaryo nang nabubuhay sa kabaliwan. Walang kwentang makipag-usap sa'yo, KM. Manatili ka na lang na ganyan. At hayaan mo na iba na lang ang gumanap sa mga responsibilidad na dapat ay ikaw ang gumaganap. Iniwan ko na siya sa kusina. Bumalik ako sa kasiyahan at nakihalubido sa mga bisita. Tama ang mga magulang niya. Walang puwang kay KM ang salitang malawak na pag-unawa. Bagay na pinatunayan niya nang makalipas ang 2 taon at dumating ang araw ng aming kasal. Naglaho si KM, lumaya siya at nagpunta ng Maynila. Anong nangyayari? Ang anak natin nawawala. Ernesto! Pasensya ka na. Nauunawaan ko po, Ninong. Hinayang? Wala. Lungkot? Oo. Naawa ko sa magulang ni KM. Lahat ng bagay ay kanila nang ginawa para sa anak nila. Maging ang isang kanan ang katulad ko na walang kinalaman sa pamilya nila ay handa nilang isakripisyo makaligtas lamang ang anak nila. Pero baliwala yung kay KM. Kapanatagan? Oo na oo. Ilang ulit na oo. Isipin ko lang, ang makasal sa babaeng yon ay talaga namang impyerno. Pero siyempre, nakaramdam din ako ng pag-alala. Baka magalit ang dilalang na iniwan ni Alo. Pati ang angka namin ay madadamay. Dahil hindi natuloy ang kasal, nagpasya na lang akong umuwi sa ransyo ng aking lolo Celso. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, anong gagawin mo? Magkaiba naman tayo, Apo. Pasensya ka na at nadamay ka patuloy. Gusto ko silang tulungan. Naiinis ako kay KM pero nakakaawa din naman. Alam mo yun, Lo,
Totoo pala yung biruan na mahirap mahalin pero nakakaawang patayin. Konsensya ang tawag doon na po. Umaga na. Nakatulog din pala ako. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa pagbabalik tanaw ko. Naaalala ko na iniwan ko si KM sa ospital dahil sa inis ko sa kanya. Konsensya? Oo. Medyo nakaramdam ako ng konsensya sa kanya. Nakakatakot naman talaga ang dinanas niya. Nakakairita lang kasi ang ugali niya. Bumangon ako at nakita ang mga messages niya sa cellphone ko. Nagdesisyon ako na dalawin siya sa opisina nila. Nabigla ako sa sumalubong na bulong-bulungan na inabutan ko sa resepsyon nang maglag ako sa guest book nila. Oh, andito ka. Totoo ba na kumakalat dito sa opisina nyo? Yung balita na aswang ka? Ay, hello. Good morning din sa'yo, Ernesto. Ang ganda ng salubong mo sa akin no? Totoo ba? Anong nangyari sa mukha mo? Ay, puti naman napansin mo. Wala lang yan, bagong style ng blush on. Blush on? Namamaga oh. May pasana din akong nakikita. Mag-usap nga tayo. Niyaya ko siya sa cafe na nasa loob ng compound ng office nila. Napansin ko kasi na nakatingin na sa amin ang mga marites ng opisina nila. Patapos kaming umorder ng tig-isang tasa ng kape, pinili namin ang lamesa na nasa pinakasulok para hindi kami masyadong pansin ng mga tao. O anong nangyari sa'yo? Kasi, iniwan mo ako sa ospital. Pag alis mo, dumating ang misis ni Roldan. Siya pala yung nakalagay na emergency contact sa ID ng loko. Natural siya ang asawa. O siya, di ako nang itsapwera, ang kabit, walang papel. Okay na? Hindi kita inaaway ha. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo ang SOP ng ospital. O tapos anong nangyari? Sana umalis ka na. Ba't ako aalis? Wala naman kaming ginagawang masama. Binabantayan ko ang asawa niya Siya pa tong may ganang manampal. Basta ka na lang sinampal? Ang hayop na Roldan na yon. Nakausap pala sa telepono ang hukluban niyang asawa. Sa telepono nung nasa labi tayo. Nagkumpisa na sa asawa yung gago. Sinabing nilapa ko daw yung maselang party niya. Kaya yun, pagdating ng impacta, sinampal na ako. At ikinalat na may saaswang ka. Ganun lang nga. Pwede siyang mahabla sa paninirang puri. Wag na lang, abala pa. Anong abalang sinasabi mo? Nakakasira ng pagkataong balita na yon. Pabayaan mo na nga kasi. Dahil nasa sulo kami ay mukhang wala namang nakapansin. Pero kita ko nang panandali ang lumabas ang mabangis na malaswang na angil ni KM. Sa kasamang palad ay hindi niya yon batid. Naisip ko na baka nauubos na ang pasensya ng nilalang kaya lumalabas na ang bakas ng sumpa. Ba't pa ako lalaban Hiniwalayan na ako ni Roldan. Halimaw daw ako. Umuwi ka na muna sa inyo. Palipas ka. Mag-leave ka. Kahit isang linggo lang. Kapag ginawa ko yun, tinanggap ko na din na tinalo ako ng asawa ni Roldan. Hindi ito tungkol sa pagtanggap na talo ka. Mas mahalaga na lumayo ka sa gulo. Ayoko nga Nasa ganun kaming pagtatalo nang bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Napatingin ako kay Kim. Mukhang naramdaman din niya yon. Nakaamoy ako ng amoy asupre. Nagkatitigan kami. Hindi ka na makakaiwas! Aswang ka daw! Aswang ka daw! Baka nga nagiging aswang ka
babae salbahe! Ang batang babae ay nakita namin sa pinakagilid ng aming mesa. Mas tamang sabihin na ulo lang nito ang aming nakita. Panabay kaming tumayo mula sa aming upuan at gumawa yung ng ingay sa sahig. Pinagtinginan kami ng mga tao. Mukhang kami lang ang nakakakita sa batang babae. O mas tamang sabihin na pinagpapakitaan kami. Dali-dali kami lumuwas ng cafe at dumiretso sa parking lot. Pagkasakay namin ng kotse, nabigla ako sa sumunod na sinabi ni KM. Ernesto, Ano yun? sasama na ako pauwi sa Visayas. Seryoso ka dyan? Oo, ayaw mo yata eh, di wag na lang. Sinabi mo na wala nang bawian. At umuwi nga kami sa Visayas. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya, lalo na ang nanay niya na si Ninang Soledad. Larawan din ng saya ang mukha ni Ninong Marcos. Masaya ako para sa kanila. Pero ang saya na yon sa asyenda nila ay panandalian lamang. 2 araw matapos umuwi si KM, oras ng tanghalian, isang balita ang gumalit kay KM. Talaga? Hindi niyo ako pipigilan umuwi sa Maynila pagkatapos ng salo-salo? Kung saan ka masaya, anak. Si Papa ba ay ganun din desisyon? Oo. Kung ayaw mo dito, hindi ka namin pipilitin. Siya nga pala, Marcos. Dumating na daw si Elena. Abay, mabuti at umabot siya sa kasiyahan. Ipatawag mo si attorney at nang maayos na natin ang papeles. Si Elena? Yung panganay na anak ng nakababatan yung kapatid na lalaki? Oo. Anong meron? Ba't siya pupunta dito? Anak, kasi nagdesisyon kami ng papa mo na ampunin siya. Ano? Ano namang masama? Kailangan natin ng magtutuloy sa angkan at mga ngalaga sa silid na iniwan ng ating ninuno na si Alo. Siya? Pero babae si Elena. Kaya naman ipakakasal namin siya kay Ernesto. Alam mo ang lahat ng ito, Ernesto? Hindi mo man lang sinabi sa akin, ha? Hindi ka namin gustong guluhin sa masaya mong buhay sa Maynila. Pintek na silid dyan. Ilang taon na ako nawala pero hindi pa rin kayo nagsisipagbago. Nagsisisi ako, umuwi pa ako dito. Tapos mawala si KM noon sa aming kasal, ay agad din naman siyang natagpuan ng mga tauhan ng kanyang ama. Ako naman ay umuwi sa rancho ng aking lolo. Wala na sana akong balak bumalik sa asyenda nila KM, pero dahil sa payo ng lolo Celso sa akin, bumalik ako sa aking mga ninong at ninang at naging tagadala ng kanyang monthly allowance sa Maynila. Naging taga-check din ako ng kalagayan niya doon. Hindi pa rin siya nagbabago. Ipahatid na natin siya sa Maynila pagkatapos ng salo-salo ngayong gabi. Mainam na nga na gano'n ang gawin natin. Ernesto, makisuyo na kami sa iyo. Sige po, Ninong. Ngunit hindi na nakabalik pa ng Maynila si KM. Gabi ng salo-salo habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga bisita. Natagpuan ko na bukas ang pinto ng pinagbabawal na silid. Sinira ni KM ang lock ng pinto. Inabutan ko siya na nakamasid sa figura na nakatago sa cabinet. KM, anong ginawa mo? Ito ba? Ang pinaka-iingat-ingatan nyo? Ang katang-isip na ito naggawa-gawa nyo lang na figura, ha? Isara mo na ulit ang pinto ng cabinet. Bakit? Natatakot ka? Nababuking ko ang lihim ng kalokohan na ito? Hindi yan kalokohan, KM. Hindi ako nakikipagbiruan. At talaga naman pinaniwala nyo mga sarili nyo na buhay to. Nilagyan nyo pa ng mekanismo na kunwari humihinga to? Kalokohan nyo! Inumpisahan niyang hablutin ang mga nakalagay sa sungay ng nilalang.
Gigil na gigil siya. Animoy na nabunot ng buhok ng babae. Isinunod naman niya ang roba na nakasabit sa balikat nito. Tinakbo ko siya at hinapit sa baywang. Hinigit ko siya palayo sa figura na kanyang nilalapastangan. Tama na! Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Bitiwan mo ako! Gigisingin ko kayong lahat sa kamaliwan nyo! Hindi totoo ang bagay na yan! Sinabi na magtigil ka na eh! Pilit ko siyang hindi palabas ng silid na yon. Binuhat ko siya patungo sa kanyang sariling kwarto. Kalmot at sampalang inabot ko, pero tiniis ko yun. Puno ako ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa oras na nalaman nila ang nangyari. Natakot din ako para kay KM kung anong uri ng parusa ang ibibigay sa kanya ng nilalang sa kalapastanganan niya. Dito ka muna. Magpalamig ka ng ulo at nang luminaw yung isipan mo. Kayo ang dapat maglinaw ang isipan. Sumasamba kayo sa katang-isip! KM, kahit ngayon lang, makaunawa ka. Ang mismong nilalang na yon ang dahilan kung bakit ka pinoprotekta ng mga magulang mo. Kasinungalingan! Hindi isang biyaya ang iniwan ni Alo sa inyong angkan, kundi isang sumpa. At ang mismong sumpa na yon ang dahilan kung bakit pilit kang inilalayo ng mga magulang mo sa lugar na to. Hindi yan totoo! Tigilan mo na nga ang pagtatanggol sa kanila! Yan ang totoo. Maniwala ka na. Sana bago pa mahuli ang lahat. Baka huli na nga ang lahat. Iniwan ko siya sa kanyang kwarto. Pinuntahan ko ang pinagbabawal na silid upang ayusin ang ginulo ni KM. Inabutan ko sina Ninong at Ninang Ton. Naiyak si Ninang Soledad habang si Ninong Marcos ay nakakamao at nangangalit ang bagang. Takot man ako ay nakasloob akong pumasok upang magpaliwanag. Ninong, May idea na ako kung anong nangyari dito. sinabihan ko po siya na wag pero ayaw po niya makinig. Marcos ang anak natin! Wala tayong magagawa. Ito ang ginusto niya. Inayos namin ang gulo na ginawa ni KM sa silid. Pagkatapos ay hinarap na namin ang mga bisita. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay biglang kumulog at kumiklat. Kasunod ng biglang pagdilim, pagbalik ng ilaw, nabigla ang lahat sa aming nakita. Si KM, duguan ang bibig niya. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Mahaba at matalas ang kanyang kuko. At tinubuan siya ng mga pangil na nagbigay ng kaibang hugis sa kanyang mga labi. Kasabay ng pagbalik ng kanyang katinuan ay ang pagbalik din ng kanyang normal na anyo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Anak, anong nangyari sa'yo? Mama, hindi ko gusto nangyari. Ano bang nangyayari sa akin? Hinarap ni Ninong Marcos ang mga bisita habang kami naman ni Ninang Soledad ay inakay papasok ng bahay si KM. Habang pinupunasan ng kanyang ina ang mga bahid ng dugo sa mukha niya, ikwinento niya ang nangyari. Anak, anong nangyari, ha? Nandito si Mama, sabihin mo sa akin. Nanaginip po ulit ako na hinahabol ng nilalang na yon. Tapos bigla na lang akong kinagat sa braso. Sa takot ko nagising ako. Bakit ka puro dugo? Pagising ko, nakadama ako ng sobrang gutom at uhaw. Tapos ang paningin ko pula. Kahit saan ako tumingin, mapula. At nang makasalubong ko ang isa sa mga tauhan natin, sinugot ko yun ng kagat. Anak. Ang aking kawawang anak. Sa kasamang palad ay tuluyan naging aswang si KM. Upang hindi malaman ng mga tao ang nangyari sa kanya, itinago namin siya sa basement ng mansyon nila. Tuwing sasapit ang gabi, binibigyan namin siya ng pagkain na angkop
sa aswang niya na anyo. Mas tama na sabihin na ako ang tagabigay niya ng pagkain. Hindi kasi makaya ng kanyang mga magulang na makita siya sa ganong sitwasyon. KM, eto ng pagkain mo. Sana naiintindihan mo ang mga sinasabi ko. Lumaban ka ha. Kasi inilalaban ka pa din ng mga magulang mo. Ernesto? Nagbalik anyo ka na pala. Sa bagay, 5:00 na ng madaling araw. Patayin niyo na lang ako. Mas nanaisin ko pa na mamatay bilang tao kaysa mabuhay na isang halimaw. Parang awa niyo na. Hindi ko alam kung parusa ng nilalang na yon sa pagkakalapastangan sa kanyang katawan o baka natural na kalamidad lang talaga. Ngunit 3 linggo mula nang mangyari ang salo-salo at siya ding haba ng panahon ng pagiging aswang ni KM. Hinagupit ang aming lugar ng isang ubod lakas ng bagyo na signal number 5. Wasak ang lahat ng aming pananim at halos nasira ang buong parte ng mansyon. Tanging ang parte kung saan nakatayo ang ipinagbabawal na silid ang natirang hindi nasira ng bagyo. Nang lumipas ang unos, agad naming tiningnan ang kalagayan ni KM. Ngunit, pumanaw na siya. Kinagat niya ang sarili niyang dila. Maaring nagtataka kayo kung bakit sumulat ako rito. Gusto ko lang siguro na makarinig ng opinyon ng iba. Na kung sakali ba na iba ang nasa sitwasyon ko. Nailigtas kaya nila si KM? Pinili kaya nila na matali din sa pamilya ng ninong at ninang ko? Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pakikinig. Hiling ko na sana nga ay makakuha ako ng kasagutan sa aking mga katanungan.